Ma'am Lorraine, di po kaya that's because pinag-iinitan ngayon ang KOJC kasi yung KOJC nagiging hadlang no sa ambisyon ng mga ilang ambisyosong politiko para sa kanilang gustong makamit na posisyon sooner? Um, ang tingin ko talaga ang KOJC is an obstruction to so much evil in this country, and that would include politicians who have no real love for country at yung mga walang prinsipyo, mga pwedeng bayaran. Kasi nagsasabi tayo ng totoo, di ba? Yung katulad sa SMNI. Pero ang KOJC talaga is malaking balakid sa kasamaan sa Pilipinas. No? Katulad na nangyayari ngayon, di ba? You're taking all these blows, and those blows are not meant for just for you. They're meant for the Filipino people. So na you're there, you're taking it, no? And the Filipino people were all watching, diba? So you're showing us how to get it done, you're showing us the way, no? Actually, ganito na lang po, no? Naaalala niyo po ba yung salitang tambalos-los? Yan. Doon po nag-umpisa yan eh. Doon po nag-umpisa at lahat po na nangyayaring ito, doon po yan nagsimula. Doon po yan nagsimula. Kasi we don't know kung ano yung nasa utak ni VP Sara Duterte. We don't know kung ano yung nakikita ni VP Sara Duterte. Tayo ay blinded tayo kasi si VP Sara Duterte hanggat maaari hindi niya nilalabas information if it's not needed by that time na ini-interview siya. Yes, last night o kaninang madaling araw, nag-usap-usap kami ng konting oras ng kasama ang banateros ni VP Sara Duterte sa airport and nalaman po namin na billions of pesos po ang nawawala sa kaban ng bayan at napupunta sa pulsa ng mga politikong gahaman. At iyan po ang nagiging dahilan ng paglaganap o paglustay ng pera na yan para patahimikin si VP Sara Duterte, ang kanyang pamilya, si Pastor Apollo Siquiboloy sa pamamagitan ng pagbibigay ng monetary reward dito sa mga congressman di umano para labanan or kargahan ng mga sinasabi ng kalaban ng mga Duterte. Pero eto kung hindi daw nila tinigilan si VP Sara Duterte sa pangungulit doon sa confidential funds, may mabubunyag na napakalaking nakawan sa kaban ng bayan. Kasi hindi naman papayag si VP Sara Duterte na siya lang alagi ang kinakaldag. Siyempre, gaganti siya at kung hindi daw siya tinigilan, may malalantad na mas malaking billions. At yan daw ay malalaman natin sa tamang panahon. At ito pa, nalaman namin kagabi na yung confidential funds na yung sa COA, yung audit ng confidential funds na binigay ni Marcos kay VP Sara Duterte, if you can remember, 125 million, itinigil po pala ang audit nun para hindi matapos. Naalala, 125. Yun ang binabatikos nila, yun ang binabato nila sa Office of the Vice President. So, makikita nyo po, kahit pumunta kayo sa website ng COA ngayon, hindi pa po tapos ang audit niyan. Bakit kamo? Kasi nga, kapag tinapos nila yung audit, mawawalan sila ng dahilan para batikusin si VP Sara Duterte regarding sa confidential funds kasi wala po sila makikita. Oo. Wala po sila makikitang katiwalian kaya hindi ipinahinto daw yung audit. Para ngayon, meron silang bala at yun ang gagamitin nila para batikusin or criticize si VP Sara Duterte. So wala nga namang audit, di ba? So ibig sabihin, po pwedeng totoo yung sinasabi nila, po pwedeng hindi. Kasi ang ginagawa ng mga ito, kahit hindi totoo, pagmumukhain lang nilang totoo. Pero marami pa pong napag-usapan kagabi na hindi namin po pwede ilabas. Ito ay confidential. At hantayin na lang po natin ang tamang panahon at si VP Sara Duterte mismo ang maglalabas po ng mga information na yan.